Ako si Maria Clara, isang babae na isnilang sa gintot kulay ng kasalukuyan. Ngunit nakulong sa gintot pilak na kadinang humahadlang sa aking kalayaan. Ako si Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin, isang binatang mula sa mayamang pamilya at nag-aral sa Europa. Pagbalik ko sa Pilipinas, dala ko ang maraming pangarap, hindi lang sa sarili ko kundi sa aking bayan. Ano ba naman yan? Ang pangit na tumadaan. Hoy! Laban, Gera! Ako ba pinarinigan mo? Batid na marami sa mga Indio ang mga mangmang. Padre Damaso, hindi nyo rin babatid nandito tayo sa tahanan ng mga Indio? Matagal ang pinagpalagay ni Tiago na siya hindi isang Indio. Inuulit ko, walang makakatalo sa kamangmangan ng Indio. Ang anak ng nasira kong kaibigan na si Don Crisostomo Ibarra, kakarating niya lamang mula sa Europa. Buenas noches, senyores, at sa mga pura ng aking bayan, at sa matalik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso, patawarin niyo po ako sa aking pagkamali. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanmay hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Kayo nga ba ang anak ng imaong na si Rafael Ibarra? Si Senyor Teniente, Maligaya pagdating. Naway maging mapalad kayo kaysa sa iyong ama. muchas gracias, senyor. Nakahanda na ang hapunan! Senyor Ibarra, Senyor Teniente, kayo pala, ginulat mo pa ako. mag-ingat po kayo. Sana'y maging aral mo ang nangyari sa iyong ama. Tila may nalalaman kayo tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Maaari ko ba itong malaman? Hindi ako maaari magkamali. Namatay ang iyong ama sa loob ng bilangguan at pinagbintang siyang irihi at pilibustero ni Padre Damaso. Maaari niyo ba sabihin sa akin ang pangyaring bakit ang makulong? Noon ay mayroong isang kasilang mangmam at masama ugali na naging kolektor ng buwis. Nung siya ay nangungulikta, ay pinagkakatuwaan lamang siya ng mga bata. Magandang araw po, Tia. Magandang araw din sa iyo, Iho. Nandito po ba si Maria Clara? Halika, pasok ka. Tatawagin ko muna si Maria Clara. Maria Clara, andito na si Ibarra. Paghihintayin mo pa ba siya? Hindi na po, tiya. Walang kupas pa rin ang iyong ganda, Maria Clara. Asos, nakapunta ka lang sa Europa, tumamis na yung mga salita. Mahal ko, alam mo ba na ako ay sa mapalad na nilalang? Mapalad
mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? Mapalad ay pinagpasya ng ating magulang na ako ay ikakasal sa magandang dalaga na sa aking harapan. Asus, binulang pa ako. Kita binola, mahal ko. Isinumpa ko noon sa harapan ng aking ina na pumanaw na wala na akong ibang ibigin pa kundi ikaw lamang. Hindi man ako makakalimot, pinayahan ako ni Padre Confessor na limutin na kita. Ngunit, iyon ay sadyang imposible. Labis akong nangulila sa iyo, Maria. Higit akong nangungulila sa Kristo mo. Patawarin mo ako kung ako'y magpapaalam na kailangan ko nang bumalik sa San Diego bukas dahil bukas ay araw ng mga patay. Hanggang sa muli, mahal ko. Sandali! Ialay mo ang mga ito sa iyong mga magulang. Maraming salamat, mahal ko. Buenos dias, Señora Isabela. Saan kayo patungo? Tutungo kami ni Maria Clara sa Beterio. Kukunin niya lamang mga naiwan niyang kagamitan. Kailangan natin mag-usap, Kapitan Tiago. Kapitan Tiago! Bumaba ka dito! Mag-usap ng sarili mo. Tandaan mo lamang ang mga sinasabi ko, Santiago. Iniisip ko lamang ang inyong kapakanan. Naintindihan ko po, Padre. Masusunod po ang iyong kahilingan. Ang cross po ay sinunog ko na. Sinunog! Utos po ng kurang malaki. Ang kurang na mamalo na si Padre Garrote. Nasaan ang puntod ng aking ama? Bagamat wala na itong cross, alam ko na nasigurado mo kung saan ito. Pero wala na rin po ang bangkay. Wala pang isang taon mula nang inilibing dyan ang bangkay. Bakit niyo hugayin? May isang babae na rin po ako ipinalibing dyan. Halos 1 linggo na rin po ang nakalipas. Pinahukay po sa akin ng kurang malaki ang bangkay na hinahanap ninyo. Para ipalibing sa libingan ng mga bayani ng mga inchik. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Hindi ko naman po ipinalibing ang iyong ama sa libingan ng mga inchik. Kuya, natatakot ako. Umuwi na tayo. Tiyak na hindi papayag si inay na pinapalo ako at kung magkasakit ako ay aalagaan ng inay. Hindi na ako pababalikin sa kumbento. Hindi tayo maaari magkasakit-kiskin. Mamamatay tayo sa gutom. Sa akin ay walang magpaparatang na isa akong magnanakaw. Kuya, magkano bang ibinayad nila sa atin, kuya? 2 piso. Malaki ang nabawas. Kuya, bayaran mo na lang ang ninakaw ko upang hindi na tayo pagbintangan. Hindi kakasya ang pera natin. Kinapatakuran ko baka malaman ni inay ang nangyari sa atin. Tara, umuwi na tayo. Bye. Halika rito, magnanakaw! Kuya, huwag mo kong iwan. Putayin nila ako. 2 minutes!
ko bang makausap ang Cora? Hindi siya maaaring kausapin niya dahil may sakit siya. Kung ganon, ay maaari ko bang makausap ang anak ko na si Crispin? Si Crispin? Di ba umuwi na siya sa inyo? Si Basilio lang ang nandun. Si Crispin ay naiwan dito. Kaya ibig ko na sana siyang makausap at ipagpaalam sa Cora at susunduin ko na siya. Naiwan nga dito si Crispin. Ngunit pagtapos magnakaw ay tumakas din siya. Naisuplong na siya ng Guardia Civil at kahit anumang oras ay pwedaktin ang inyong anak. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Crispin! Basilio! Uy, alam mo ba, may bata nakitang bangkay doon sa ilog? Oh, mayroon. Meron. Nasaan ang mga anak mo? Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Ah! Hindi po! Huwag ka na magsinungaling. Nasaan ang mga anak mo? Hindi, babarilin kita. Mga Ginoo, hindi magnanakaw ang anak ko. Kung ganun, ikaw ang dadalhin namin sa korte. Tika lang po, wala akong kasalanan. Ba't niyo ko dadalhin? Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Crispin! Crispin! Anak ko! Crispin! Crispin! Huwag kang kumanta. Nakakahabis sa akin iyan. Ngayon, sumayaw ka. Sabi ko sa'yo, kumantar ka. Aray! Kantar! Mujer! Baile! Mujer! Kantar! Aray! Weh! Naiinggit ka ba sa akin? Oo, naiinggit ako sa makulot ng buhok. Huwag mo na siyang pansinin. Umuwi na tayo. Taan mong turuan ko ng leksyon ang babaeng ito. Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba alam na hindi ako taga-lalawigan at ako'y taga-Maynila? At lalong-lalo na, hindi mo ba alam na hindi makakapasok ang isang alipin sa aking bahay at hanggang sa pintuan lamang? Siya nga ba? Dahil ba nakakapasok na ng bahay ang isang pilantod? Ha 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 ha! Talaga ba? Ikaw nga isang hamak na labandera lamang. Kesa naman sa'yo,
Ang asawa mo'y bilay at ang isa naman ay magpapanggap na doktor. Isang kahiyan ang kaguluhang ito. Huwag ina kami pakialaman. Ang mas mabuti pa, iuwi mo na yung asawa doon sa Bursyo. Kapatid, ay luluwas tayo ng Maynila at puntahan natin si Kapitan General. Sayang naman ang suot mong pantalon, parang hindi ka naman lalaki. Alam mo namang pilay ako. Dapat hinamon mo siya ng revolver. Hamunin mo ng duelo ang Alperes, ngayon din Linares. Pero bakit? Gawin mo kung hindi. Ibubulag ko sa lahat kung sino ka. Hindi maaaring mapangasawa ni Maria Clara ang isang duwag. Alferez! Alferez! Padring Salve, anong meron? Ngayon yung mapapatunayan ang kahalagahan ng mga prahele. Sinong tao ang huhulihin ko? Dapat natin pahadaan ang pagtalakay nila. Magdala kayo ng 4 na sundalo sibil. Sabihin na rin nyo ang bantayan sa daungan. Wala ng panganib. Pa lang sinabi ni Kapitan General sa kalagayan ni Ibarra. Iminungkahi ng pinsan kong si Linares na siya'y bitayin. Hindi. Maria Clara, ikaw talaga ang ginala namin dito. Mabuti naman at nagkita tayo. Kaya kami nandito upang pag-usapan ang hindi natin natapos na pag-uusap noon. Mawalang galang na po. Babalik muna ako sa aking silid. Dapat matuloy ang kasalan ni Maria Clara at ang aking pinsan. Sige, salamat sa pagdalaw. Cora, bakit pala kayo naparito? Ako ay wala nang gagawin dito. Kaya dapat ako mablagi sa Manila. Aalis rin ako sa bayang ito. Ano na pala ang mangyayari sa Filibustero? Kung si Crisostomo Ibarra ang iyong tinutukoy, ay dapat siyang bitayin. Ang sakin ay dapat siyang itapon. Kailangan tumagupag isang dibdib upang hindi matuklasan ang aking nito. Ngayon, maaari mo ba ako libakin? Isa kang anghel. Maligaya kong narinig na pinaniniwalaan mo na ako. Ikakasal ka na? Oo. Nakala tinalagaan niya ako kahit hindi niya ako pinulit. Kaya't bilang ganti, susundin ko siya. Ngunit hindi ko maliliwag ang ating sumpaan. Ano ang ibig sa Mayos ko lang malaman mo na minsan na ako magmahal at hindi na ito maangking kalimutan. Ano mangyayari sa'yo? Paalam, mahal ko. Sa bahay ng aking kaibigan doon sa Mandaluyong, ihatid ko ang salapi na iyong tinago magagamit mo sa pangingibang bansa. Mangibang bansa? Sa ibang bansa, makakapamuhay ka ng tahimik. Marami kang kaibigan sa Espanya at patutulungan kanila na ikay mapatawad. Iniligtas mo ako ng pangalawang beses sa kawalan ng inyong angkat. Kaya narapat na lamang na ibalik ko sa inyo ang yaman na inyong nawala. Kaya sumama ka sa akin sa ibang bansa. Ituturing kitang kapatid. Kung magiging ligaya sa ibang lupain, dito ko nais mamatay. Pero bakit pinapaalis mo ako? Bansa, maaari pa kayo magtagumpay. Natuklasan na nila ang iyong pagtakas.
Saan ka nanggaling? Asyunan ko po ng damo ang kura at ang hukom sa Manila. Sige, maaari ka nang magpatuloy. Ka lamang magpasakay na kung sino-sino sapagkat may isang bilanggong nakatakas na ngayon pinaghahanap. Kung iyong mahuli, ay tiyak nagagawan ka ng gantimpala. Paano ko siya makikilala? Nakalibeta at mahusay magsalita ng Kastela, kaya huwag kang magtitiwala. Sige po, maraming salamat. Tungan niyo aking ama upang hindi matuloy ang aking kasal. Hindi hama. Maaari ako magpakasal kanino man nung nabubuhay pa si Kristo mo. Pero ngayon patay na siya. Walang nino at tatawag sa aking asawa. Anak ko, patawad. Hindi ko sadya naramdaman ang kalungkutan ito. Ibig ko sanang mabigyan ka ng mabuting kinabukasan ng kaligayahan. Ito ay dahil mahal kita. Patay na siya. Ibig ko lalit ang mamatay o di kaya maging isang madura. Sila isang mali. Hindi mo lang alam ang isang misteryong nakasambit. Hiling ko lang ng iba, huwag lang. Kumbento o ang kamatayan. Sino ang babaeng yan? Siya ang aking ina. Sugatan ako, 3 araw na akong hindi kumakain at hindi uminom. Mamamatay rin ako mamaya. Sunugin mo ang aking bangkay at ng iyong ina. Gamitin mo ang gintong ibinaon ko at gamitin mo yon sa iyong pag-aaral. Ako'y babawian ng buhay nang hindi man lang nakikita ang pagbubukang liwayway sa bayang aking minamahal. Sa mga mapalad, huwag lamang limutin ng ganap ang mga nasawi sa dilim ng gabi.